Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa Lidl. May binili lang akong gulay. Dito ako sa Lidl. Ngayon papunta na ako sa eskwelahan ni Fiona. Ngayon kukunin ko na si Fiona. Umuulan po ngayon dito. Dala tayo ng payong. Basa ang kilay. Alam naman po ninyo, kilay is life. Nagluto pala ako ngayon ng munggo. Ginisa ko muna siya sa kamatis, sibuyas at sa ang bawang. Ngayon, nalagyan ko siya ng tubig. Tinimplahan ko muna siya ng konti ng asin. Ito po yung paborito ni Martin. At meron din tayong spinach na ilalagay. Spinach, yan. Ating spinach. Ilagay lang natin dyan. Nagluluto ako ngayon ng ni Martin, pagkain. Panggabi kasi siya. Tapos itong munggo, hindi talaga to, gustong gusto talaga to ni Martin. Lalo na ngayon na ting lamig na. Lagyan ko pa ng tubig. Yan, ilagay ko na ang spinach. Inubos ko talaga yung isang balot na binili ko. Mas maraming gulay, mas masarap. Paborito ko talaga to ni Martin. Yung tinitimpla ko lang po nito ay asin lang. Sarap lang naman siya. At minsan nilalagyan ko siya ng konting patis. Pero asin okay na din. Sarap na din asin. Dito na ako malapit sa eskwelahan ni Fiona. Uy, ang lamig ngayon. Uy, ang grabe ang hangin. Lakas ng hangin. Ang ganda din tingnan ng mga mga dahon ba. Basta lang. Hindi. Das ist deine Schutz. Punta na kami Fiona ngayon sa city. Tingnan dito. Dahil ang dami naman ang homework mo eh. 5 daw. Kadami naman. Ich habe 2 Nacharbeiten. Pupunta muna kami sa Rossmann. May bibilhin kami. Tapos kailangan namin pumunta agad sa bus station dahil yung ticket namin malapit na mag-expire. Kita ko lang sa inyo yung paligid dito sa city. Nasa bahay na po tayo. Ito na po yung nabili ko doon. Para to kay Uma. Paano ba? Yung wet tissue ba? At bumili din tayo nito. Ito ay palaging nasa kusina. Kailangan, ito ba? Ito hindi pwede maubusan ng ganito sa kusina. Dapat ang bilhin ko ay apat na ganito ba? Kaya lang, hindi nakasya dito sa plastic ko. At sabi ko, bukas na lang dahil araw-araw naman nasa city ako ngayon dahil nga ako nagsusundo kay Fiona. Si Mati naghatid sa umaga. Ito, namili din tayo nito pang linis to sa alikabok. Ito minsan yung ginagamit ko sa cabinet, doon sa kwarto ni Uma, dito sa living room. Dahil din siya, mabango din siya ba. Tapos lang, 99 cents lang siya. Minsan, sale po to siya sa Rossmann. May tayo ng napkin. At ito, para sa toilet. Ang bango nito. Tapos lang, €1.19 lang. Ito yung pagpasok mo sa toilet, maamoy mo talaga siya. Para siyang perfume din. Namili din ako ng ito,
panglagay pa para mabango ang kwarto ba. Ito doon sa bathroom namin. Ilalagay ko ito. At bumili din ako ng conditioner. Ito yung gamit namin conditioner ni Michelle. Ito siya. Ito. Maganda to siya. Pero minsan naman parang makati yung buhok, parang may kaspa. At ito ngayon, dalawa. Ito kay Fiona to at ito para sa akin kasi naka-sale siya ngayon. Pag sale kasi bibilhin ko talaga yan kay makatipid tayo kahit hindi naman malaki yung matipid mo pero mas okay na yung ganito na bilhin mo kasi sa ano ba. Yun lang pala. Ano to? Payong kasi palagi umuulan yan dito. At ito, cover sa bag ni Fiona para di mabasa. Ito ay dala ko palagi pag sinusundo ko siya. Kasi sa umaga, papa man niya naghatid ngayong week na to. Yan lang yung pinamili ko ngayon. Ako muna yung magluluto dahil alas 5 na. Tingnan pa ninyo. Ano na? Makulimlim na talaga sa labas. Kakainis ang winter dito. Hindi pa naman winter pero paano na? November na kasi. Normal lang din yan sa November na. Ano ba? Madilim na. Nakaluto na ng pagkain ng mga anak ko. Si Philip at si Fiona. Dahil si Michelle nilutuan ko ng sardinas. Ginisa ko sa ano ba? Sa itlog, sa bawang at sa garlic. Gusto yun ni Michelle. Yung dalawa ayaw kumain ng sardinas. Ang arte nga ng dalawang kong anak, mabahuan sila sa ano ba? Amoy ng sardinas. Kaya ito sa kanila. Sabi niya, lutuan mo na lang kami ng bolognese daw. Ito yung luto ko sa kanila. Pero ito yung noodle na, ito na lang yung ginamit ko na ano sa kanila, yung barila na ano ba. Pakita ko po sa inyo. Ito siya ba? Ito. Yan. Luto na yan. Pwede na silang kumain dahil ano na. Oras na para kumain. Tapos mag-prepare mamaya para matulog. Kaya pasok pa bukas. Ayan. Luto na. Kain na. Yung habol ba na nilabahan ko, ang kapal kasi niyan. Tapos malaki. Halos 4 na oras yan siya naka ano dyan sa washing machine. Tapos nung isampay ko na sana, ano siya, basa. Sobrang basa. Hindi siya na-dry talaga ng maayos dyan ba sa loob. Kaya inulit ko ngayon, sana ano siya. First time yan mangyari. Siguro kailangan kong linisan yan sa baba sa washing machine namin. Ang dami ko pa namang lalabahan. Oh, dito tapos na to kay Uma to. Ilagay ko na lang yan siya sa dryer. Ito din tapos na to. Ito lang labahan ko. Ito naman, hindi yan siya labahan. Mga damit na hindi na namin ginagamit ba. Pagpilian ko yan ngayon. Tapos yung iba kasi may mga sira na, may butas na ba, itatapon ko. Kaya nilagay ko na dyan. Ang labahan, yung ano lang yan, at saka yan, at ito namang kumot, ito yung kinakover namin sa auto para di madumihan ba. Kasi lalo na pag kumakain yung mga bata, nilagay ko sa likod, nilaban ko na din ito, malinis na to. Ito lang ang labahan, ang dami na. Kailangan ko na maglaba. Ano pala tapos? Sana madry siya. Ang laki pa naman yung habol, anong kumot na niyan. Mabigat, sobrang bigat. Takot ako baka masira yung machine namin. 8 kilos lang din kasing kasya niya, no? Mas malaki kasi yung luma naming machine nung nasira ba kasi ano yun, hanggang 12 ata yun or 10. Ito mas maliit lang to siya. Mahirap maglaba pag malaki mga kumot kay ano siya, mabigat. Tas pagkatapos na hindi siya natuyo talaga, basa ba? Hindi naman tayo pwede magsampay dito ng sobrang basa kaya maano sa ito, mabasa ang ano dito. To the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my how to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Timing, natapos ako mamalansya.
natapos na din tong plato. Oh. Hinugasan ng ating kaibigan. Kaibigan talaga. Oh, malinis na lahat. Ano pa, mainit pa. Pero kanina pa tayo na. Ayan, tapos na. Mga plato, mga baso. Ayan. Sarado na to ulit. Bukas ko na to siya ilabas dito sa ano. Mga kutsa. Katatapos lang pala nito eh. Basa pa. Matuyo mo yan siya kay... Sarado natin. Bukas ko na yan siya ilalagay dyan sa ano. Lagayan. Grabe ang trending ng Dubai chocolate ngayon ba? Dahil dito, kahit dito sa Germany, sold out ang mga ganito. Ang ano ba? Pistachian cream. Diba ito yung ginagamit nila para ano? Ito yung isa sa ingredients ng Dubai chocolate na nagte-trending ngayon sa social media. Kung nakikita po ninyo na, ang mahal. Pero gusto ko talaga siyang itry. Noong nagpunta si Aprilyn sa Dubai, sabi ko sa kanya kung pwede siya makabili. Pero wag yung 50 euro, kahit 10 or 50. Hanggang 20 euro lang yung budget ko. Tapos wala siyang, hindi siya nagka-oras magtingin dahil nagkaano sila doon ba? Busy din sila, bakasyon ba yun sa kanila. Sabi ko, hindi naman importante kung makakita lang siya, pabili ako. Tapos ito, nakita ko siya kanina sa Turkey supermarket sa city dahil nagbili ako doon ng pagkain. Ang ginawa ko palang pagkain ngayon ay burger pala kami. Doon ako bumili sa Turkey supermarket. Hindi ko na na-video dahil nagmamadali ako. Dahil nga si Martin pang gabi. Ito kasi matagal ko na gustong bilhin dito sa mga supermarket dito. Sold out talaga. Sold out. Grabe, kahit saan ako pumunta sold out. Tapos nagmahal siya. Sa napansin ko, nagmahal siya. Ngayon, nakatiming ako sa Turkey supermarket kasi mahilig po ako sa pistachio po. Pistachio nito nakalagay. Pistachio diba sa atin? Pistachio. Basta pistachian po to sa German. Pistachian po sa German. Mahilig po ako nito. Grabe, ang hilig ko po ito kahit sa ano ba. Kahit yung bumibili kami ng ice cream. Ito talaga yung flavor na pinipili ko tuwing umaalis kami. Kaya itatry natin dahil gusto kong itry ko. Hindi tayo magagawa ngayon ng Dubai chocolate pero titikman natin tong ano siya, €5.99. Grabe, mahal pa sa Nutella, tas ang liit lang, oh. Ganyan talaga basta mga ano ba, mga ignorante. Gusto ko siya na-try. Grabe. Ang sarap. Hindi ko alam kung masarap to partner sa tinapay. Hindi kasi ako mahilig sa umaga na kumain ng tinapay na mga matatamis yung partner ba, mga ganito. Hindi ako masyadong mahilig. Noon, pagdating ko dito, Nutella, sliced bread, yun talaga yung palagi kong kinakain, mustal. Pero na tumagal na ako dito sa Germany, parang nasanay na ako ba. Yeah. Minsan German bread, minsan kahit ano lang yung kinakain ko sa almusal. Pero itong mga ganito, mga matatamis, hindi talaga masyado. Pero masarap siya, kahit lanlanin mo lang, walang tinapay, masarap. Sabi ko kay Pio na kanina, magawa kaya tayo ng ano po na, yung Dubai na chocolate na nag-trending ngayon. Si Philip naman, may nakita siya sa Rebe. Sabi niya sa akin, Mama, may nakita akong Dubai chocolate sa Rebe. Palagi kong titingnan doon sa Rebe to, napunta ako kung mayroong makita kasi gusto ko talaga siyang itry at bilhin. Sabi ni Philip, Mama, wag mo na yung bilhin kaya ang mahal. Sabi ni Philip sa akin. Mahal, bili ka na lang ng normal na chocolate daw dahil mas mura, masarap din naman. Pero gusto ko pa rin itry yung Dubai chocolate eh. Pero saka na. Ito, kainin na ito itong last at ilagay natin ito sa refrigerator. Itong pistachian cream. Yan siya. Sa Turkey supermarket ko siya nabili. Na. Ito niya. Harap. Parang bata. Sarap talaga ba? Ikuwento ko po sa inyo na nagpunta pala dito last week ang lawyer at ang judge. At sa wakas, tapos na po ang inyasikaso ni Martin na
siya na makapag-desisyon kay Uma sa lahat ng bagay na hindi na kaya ni Uma, lalo na sa pagpirma, mga ganyan. Sa wakas natapos na. Ang aga po napunta nila dito last week. Hindi ko na ikwento ko sa inyo, mga alas 9 ata yun sila dumating dito. At ano pa, yung lawyer, ano siya, kapatid siya ng workmate ni Uma noon, kolege ni Uma. At pero hindi nakilala ni Uma yung lawyer. Bali, si Martin lang ang nagtanong dahil kaapelyido kasi niya yung malapit na workmate ni Uma noon sa trabaho. Kaya tinanong ni Martin at dyan lang din sila sa baba na street nakatira dito malapit sa amin. Kaya tinanong ni Uma, ni Martin pala kung magkapatid sila, magkapatid daw. Kaya ano ba, hindi namin inakala na yung lawyer na pupunta dito kapatid pala sa malapit na kaibigan ni Uma noon, workmate niya. Kaya yun po, sa wakas natapos na siya at hindi wala na kaming hindi na kami mag-worry kung si Uma kailangan dalhin sa ospital, tas ayaw niya, pwede na si Martin na magperma kasi dito sa Germany hindi pwede mapilit yung pasyente pag ayaw nilang pumunta doon, ayaw talaga, hindi mapilit Kaya yan ang isa sa dito sa Germany, nire-respeto nila yung desisyon ng isang tao, ng pasyente. Yan ang isa sa ko dito, nagustuhan ko dito sa Germany ba. Kaya sa wakas at okay na. Hindi din madali dahil bali tatlong una napunta dito yung sa gobyerno din siya nagtrabaho. Bali siya nagtingin kay Uma. Yung pinakaunahan nagpunta dito. Yung pangalawa naman ay ang doktor ng mga demensya. Siya magtitingin din kung si Uma may sakit pa talaga ng demensya. Yan yung pangatlo, yung lawyer at judge. Bali sila na yung nung kasulatan. Basta tapos na po siya. At hindi naman kami matagal naghintay. Madali lang naman ang proseso. At sa wakas na kasi nag-worry din kami minsan dahil hindi natin alam ang panahon, baka bigla na sabihin niyo masama yung pakiramdam niya, tapos pag ito na yung emergency, ayun yung sumama, diba? Kaya yun ang ni Martin. Pero ngayon at least tapos na at wala na kaming dapat pang hindi kami mag-alala. Kaya yun po yung isa sa magandang balita ngayon. At sana na hindi naman ma-hospital si Uma. Hindi din natin na ma-hospital siya. Kasi kahit dito lang siya sa bahay, happy siya. Kahit minsan nagagalit siya. Pero normal lang naman kasi yan sa sakit niya, diba? At dito sa bahay kasi mas happy si Uma. Nakita niya kami, nakita yung mga apo niya. At nakakapapanood siya ng TV kahit anong oras gusto niya. Hinayaan lang namin siya kasi yan yung bali isa sa libangan niya. Ngayon na nasa bed lang siya. Nasa bahay na po ako ngayon. Magluluto ako ng bulalo dahil kahapon pa akong gustong kumain ng bulalo ba dahil nakita ko kahapon na yung kaibigan ko nagluto ng bulalo. Ngayon kagayahin ko. Sayang lang wala akong nabiling mais ba. Hindi siya available ngayon sa Lidl. At pinabili ko kanina si Martin ng baka ba. 2 peraso siya. Kasi si Martin kumakain din kasi nito. Kaya ito yung kakain namin ngayon. At namili din tayo ng gulay. Ito siya. At ito din. At syempre, papartneran natin ng isda. Isda. Ito ay laks. Nakamarinit na siya. Prituhin lang. At masarap to siya. Kaya magluluto na ako dahil matagal pa itong malata ang yung karne ng baka ba. Anuhin ko muna. Tapos magluto ako ng kanin. Tapos si Uma naman. Asikasuhin ko na din. Maya-maya. Mag-alas 5 pa lang. Alas 5:15 ata. Kauwi lang namin ni Fiona. Ngayon magluluto na ako. At para pagising ni Martin, mayroon na siyang makain mamaya. Dahil isang gabi na lang, matatapos na po yung night shift niya. Hanggang bukas lang po ng umaga. Kaya bukas ng gabi, wala na siyang trabaho. Dito na siya sa bahay. Kaya yun lang po muna. May share ni Mami Rose. At dito na po din magtatapos ang ating
ang ating vlog po ngayon. Sana nag-enjoy po kayo at huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe at share. Bye! Living the highs and lows.